Hi po. So isa sa mga common na requirements, hindi lahat hinahanapan kayo nito pero nagiging common ito and ako I think it's a good idea na magkaroon ng ganito. Isa sa mga hinahanap ay website. Okay? Ngayon, hindi ko kayo matuturuan dito kung paano gumawa ng website, but I can give you a few tips and point you to the right direction. Okay? Lalo kung wala kayong web design experience, first time ninyo naririnig na kailangan nyo ng website, hindi ito absolute na kailangan, pero kung gusto nyong magkaroon ng letter of authorization, gusto nyo mas madaling manligaw kasi may mga suppliers and brands na hindi ka papansinin kung wala ka website. So, this is something na na kailangan mong malaman. Kung di mo magagamit tong knowledge na to, kung di mo kailangan ng website ngayon, kung gusto mo magtuloy-tuloy na maging successful sa wholesale, you will need a website one day or one day, kung kailan man yun, di natin alam, pero you'll need it one day. Okay? So, ito yung mga ilang tips lang na mabibigay ko sa inyo. Okay? So, number 1, kailangan nyo ng domain. Okay, yun ang number 1. Ano ang domain? Yun yung kunyari, yun yung address, 'di ba? Google.com, yun, domain yung google.com. O kaya paano kumita online.com, yun, domain ko yun, kunyari. Or kunyari, godaddy.com, yun, domain yun. So yun ang tinatawag na domain. Okay, pag sinabing domain, yun yung address. O minsan ang tawag din doon URL. Okay? So yun yung kailangan nyo, number 1. Mamili kayo ng domain. Ngayon, ideally, yung domain nyo ay related dun sa business name ninyo. So, pagka may LLC name kayo, ideally, yung LLC name, yun na rin yung domain ninyo. Okay, kunyari, paano kumita online LLC? Kunyari lang, LLC ko. So, ideally, dapat sa akin din yung paano kumita online.com. Diba? Hindi naman kailangan .com. Uso na ngayon yung mga .co, .io, yung mga ganyan. So, wag na kayong maging stricto masyado sa .com. Okay lang yan, okay? Tapos about domains, another thing na na ideal, okay, hindi kailangan pero ideal, pag binili niyo yung .com or .io or .co, bilhin niyo na rin yung iba. Okay? Para lang walang makapag-clone ng site niyo kasi ginagawa to pag umasenso kayo, pag lumaki yung site niyo. Kunyari paano kumita online.com, kunyari sa akin 'yon, 'di ba? Pwedeng may masamang loob o hacker na na kokopyahin yung eksaktong site ko pero hindi .com. 'Di ba? Ang sa akin lang ay yung .com kunyari. So pwede niyang gamitin yung paano kumita online.io kunyari, 'di ba? So tapos ko-clone niya lang yung site ko, kokopyahin niya yung eksaktong site ko, tapos pwedeng maloko kayo. Na magugulat kayo na binayaran niyo ako ng ganito, kunyari akala niyo, tapos hindi pala yun yung official site. So kung afford niyo lang, buy all the domains. Okay, yung kahit yung pinaka-common man lang, yung .com, .net, .co, .io, kung kaya nyo lang naman, hindi naman requirement, okay? Dagdag ingat lang, okay? Tapos, about domains din, so, isa sa mga pinaka-heavily advertised na services ay yung GoDaddy, okay? Ang problema sa mga domains, by the way, is hindi siya matatransfer for the first 60 days, kung di ako nagkakamali. Hindi ko alam kung pinalitan na nila yun ngayon. So, pag bumili ka sa GoDaddy ng domain, tapos gumawa ka ng website sa iba, sa labas ng GoDaddy, sa ibang lugar, okay, nag-hosting ka sa ibang lugar kasi mas mura doon, yung domain mo hindi mo matatransfer. Okay, ang gagawin mo ay ang tinatawag na redirect. So, pwede namang i-redirect yung yung domain mo. Pag sinabing redirect, ganito. Kunyari, binili ko yung domain ko sa GoDaddy dahil doon mura. Tapos, ginawa ko yung website ko sa Wix, kunyari, dahil doon mas mura yung web hosting. Okay? Parang pwede i-redirect na yung mga magta-type in ng paano kumita online.com na hawak ng GoDaddy, i-redirect doon sa website na ginawa ko sa Wix. Pero sa Wix, syempre, hindi yun yung domain na yung lilitaw doon sa yung lilitaw doon sa address ay ay iba. So, mamaya papakita ko sa screen. For now, concepts muna. Okay, so, it's more ideal, ang gusto ko ipunto rito, it's more ideal na bilhin nyo yung, yung domain ninyo and yung web hosting nyo sa same na site. Okay, same na site. So, kung GoDaddy kayo bibili ng domain, doon na rin kayo mag-host. Okay, hanapin nyo lang yung pinakamura, hanapin nyo yung, pinaka-convenient sa inyo. Another thing about websites is,
Parang meron yung mga, pag sinabing hosting, okay, uh, usually hosting lang siya, meaning yung website na pinagawa mo, doon mo i-upload. Okay? Ngayon, meron yung mga services na parang drag and drop, yun, Wix. Mamaya papakita ko, wag kayong magalala. So, meron yung mga ganon na may ino-offer na nila yung builder. Ngayon, ang pwede ninyong gawin is kumuha ng builder, kung may time kayo, this is kung may time kayo and willing kayo na matuto, okay, madali lang gumawa ng website using Wix or yung mga katulad niya. Pero kasi ang problema, yung iba sa atin walang time. So kung kayo yung tipong may time saka may pera, magpagawa na lang kayo ng website sa sa ibang tao. Okay, either maghanap kayo ng web developer or saan makakahanap, pwede kayong maghanap sa Upwork, sa Fiverr. So mamaya papakita ko rin sa screen yan, wag kayong magalala. Pwede nyo ipagawa yung website, tapos sila na yung mag-upload dun sa hosting mo. Okay, bibigyan ka nila instructions kung paano yung pag nagawa na yung website. Ngayon, another thing na kailangan nyo malaman sa mga website ay yung content kayo yung gagawa usually Parang ang gagawin lang ng developer sa inyo is yung itsura niya. Yung content, parang kayo rin yung magpo-provide. So, pwede nyo gamitin yung ChatGPT para dun sa content na yon para hindi na kayo mag-isip. Pero kung kaya nyo kayo mag-isip nung gusto nyo isulat dun sa website, syempre, itsura ng website, kayo rin. And by the way, meron ding nabibili na mga templates. Okay, may mga nabibiling templates na parang nakasetup na siya, papalitan nyo na lang yung mga bagay. So, mamaya, papakita ko rin sa inyo. Okay? Tapos, may tinatawag na yung Stripe, parang cart option, add to cart option. Nakalimutan ko ng tawag doon, pero parang para makabilis sila doon sa site ninyo. So usually nang hinahanap ng mga brands, yung meron kayong add to cart, yung pwede niyo i-display sa website nyo yung kanilang product. Parang tindahan, magkakaroon kayo ng actual na tindahan. Okay? Mas maganda yung ganon. Ngayon hindi ko ang ginamit ko noon Stripe, parang may integrations kaso hindi ko hindi ko nang maayos sa inyo dahil hindi ako web developer. Parang marunong ako mag-Thrive, marunong ako mag-Wix, pero hindi ko siya palaging ginagawa enough na hindi ko na alam kung parang kailangan ko ulit parang gumawa ng website para mas maintindihan ko. So hindi ako super qualified para Pero yun lang, tandaan nyo itong mga sinabi ko and then punta na tayo sa screen ko para makita nyo yung mga sinasabi ko. Okay? Okay, so eto tayo sa screen ko and then ngayon mag-google ako ng domains. Okay, by domain. Okay? Domain names, ayan. So yung pinaka-common and heavily sponsored and popular ay GoDaddy. Okay, so may hosting yan, kompleto yan. Ako mismo gumagamit ako niyan, okay? GoDaddy ako. Pero kagaya ng sabi ko, pag nag-GoDaddy ka, kailangan GoDaddy na lahat. Okay, para hindi ka na mahirapan. Mamaya papakita ko sa inyo. Anyways, kunyari ito, naisip ko yung paano kumita online, okay, na domain. By the way, nabili na to so syempre hindi makikita nyo. Okay, makita nyo. Okay, paano kumita online? Search. Okay. So yung .com is taken and kami yan. Okay. Hawak ng kaibigan ko yan. Binili niya para sa akin. So taken na yan. Okay. So ang alternative ay paano kumita .online. Ayan. Tapos meron yung iba na paano kumita online XYZ shop. Ayan, nakita nyo. So ako, parang nakita nyo, pwede pang kunin yung ibang mga similar paano kumita online.website. Diba, nakita nyo? Paano commit online.com. So, may mga, pwede nila i-clone niya mga yan, okay? Ngayon, syempre, ang kailangan nyo ay maghanap ng mga domain na malinaw, na walang kapareho. Okay, kunyari, PKO Jonel, kunyari lang, okay? Kunyari, PKO Jonel LLC, kunyari, ko. Diba, pwede nyo gawing LLC, ayan, okay lang. Tapos makita nyo na 1 cent lang siya for 3 years. So, tapos, pwedeng, ayan, nakita nyo sinasabi ko, yung .org, .net, .info, .xyz. Parang, inano na sa inyo. Okay? Sinasali na. Okay? Ngayon, of course, it falls on you na, maghanap ng domain na related dun sa, dun sa LLC name nyo. Okay?
So, marami namang forms yan. Pwedeng PK, kunyari, di available yung PK, paano kumita online, di ba? Pwedeng gawin ko na paano-kumita-online. Pero kasi, mas maganda na hiwalay siya na talagang malayo. Okay, tandaan nyo yan kasi parang, yan, di ba, available siya, na iba siya, pero it's still the same. I would suggest na something na malayo dun sa, dun sa existing. Parang kunyari lang, merong existing na, nabili na yung, And then, actually, kung di nyo pa nagawa yung LLC nyo, I would suggest na i-check nyo rin yung domain ko available. Yung domain na related, nakapangalan ng LLC nyo. So, kung di nyo pa nagawa yung LLC, sorry, maybe I should have said this earlier, pero, this is where we are. So, anyways, yan yung mga tips, okay? Huwag nyo nang kunin ito. Kailangan, mas significantly na iba siya. Okay? Tapos, again, pag binili nyo yung domain dito, tapos yung hosting sa iba, okay, magkakaroon ng redirect. So, kunyari ganito, punta tayo sa Wix, okay? Meron akong account dito sa Wix. So, itong Wix ay isa sa mga drag and drop. So, pwede kang drag and drop dito. Teka lang, login ako. Tingnan natin kung ano itsura, okay? Ayan, so nandito na tayo sa Wix and papakita ko sa inyo yung site ko na ginawa ko a long time ago. Okay. Itong Wix ay drag and drop. So, kung gusto ninyo ng website na na kayo magbi-build mismo, so pwede. Okay? So, asan ba yung aking website? Tingnan natin. Hindi ko na mahanap kung nasaan. Okay, viewer site, edit site. Ayan, tingnan natin yung edit site. Okay, tapos yung live site, tingnan natin. Okay? So, makikita nyo rito na merong editor. Pag sa editor, pwede nyo i-drag and drop, meaning, ayan, yan yung itsura ng basic, diba? CV ko. So, ngayon, pwede ko siyang palitan, lagyan ng mga iba't ibang bagay. Hindi ko na may tuturo sa inyo to, okay? Pero, I'll leave it to you to figure it out. Ngayon, medyo nagtatagal, hintayin natin. Okay, so, pwede kong palitan to based sa mga, ayan, nakita nyo. So, kunyari ito, gusto kong tanggalin yan, pwede kong tanggalin yan, ilipat dito ng konti, pwede yan, 'di ba? So, mula dito, malilipat yung pangalan ko rito, kunyari, 'di ba? Tapos, kunyari, itong bagay na to, add section, kunyari, gusto ko ng gallery, ayan, pwede ako mag-drag dito, okay? So, tingnan nyo, nag-a-add na siya ng bagay, okay, saan nyo in-add? Yun ang tanong. Hindi ko alam kung saan niya nilagay. But, ano ba yan? Ba't ayaw niya? Basta yan, makita niya na drag and drop. Sorry po, hindi ako super, Ayan, nilagay niya yung gallery dito sa baba. So, kung originally, wala akong gallery sa baba, ngayon, meron na akong gallery sa baba. So, preview natin, ha? Kung ano yung magiging tunay na itsura niya. So, hindi pa siya naka-live nito, okay? So, gusto ko lang, hanggat hindi ko siya pinapublish, hindi siya naka-live. So, nakita nyo? So, imbis na ganyan na lang siya, meron na siyang bagay dito sa ilalim, di ba? So, yan, di ba? So, anyways, yan yung, hindi lang Wix yung service na ganyan, marami pang ibang drag and drop. Meron din yung tinatawag na Thrive Architect, medyo drag and drop siya. Tapos, meron ding WordPress, okay, yung mga templates, okay, WordPress, okay. Ito, madali to, WordPress, okay. Madali ang wordpress.com. Pumunta lang ako sa WordPress. Tapos ang pwede mong gawin ay pumili ka ng ng template. Parang gano'n, may pagpipilian ka, may template, tapos ilo-load mo, tapos papalitan mo na lang yung nakasulat. Wala akong account dito yata kung di ako nagkakamali. Tingnan natin kung may account pa ako dito. Check natin, ha. Meron akong account dito a long time ago. Tingnan natin kung I think meron pa akong website. So tingnan natin tong view site, okay? So yan, nakita nyo, parang this is a long time ago, okay? Ginawa ko to parang 20 something pa. 2010 mga ganyan, 2015, ayan, nakita nyo. So yan yung mga yan yung site ko noon. Ngayon, pwede kong palitan itong itong aking aking itsura ng website, okay? So, teka lang, paano na kasi gawin to? Tingnan, hindi ko na masyadong alam, di ba? It's been a while kasi, a long time So, kunyari, gusto kong palitan yan, customize. Di ba, ganyan itsura niya, tingnan niyo, di ba, ganyan itsura niya, di ba? Ngayon, pwede kong palitan yung aking itsura ng, ng theme, ayan, theme options.
So, palitan natin kunyari. Okay. Hindi ka nila pagpapalitin. So, ayaw nilang palitan mo yung site mo. I guess nang wala kang premium. Kunyari lang gawin natin to. Anong mangyayari? Tingnan nga natin. Ayun, nakita niya nagbago yung kulay. So, 'di ba? Pwedeng magpalit-palit ng mga bagay. 'Di ba? Madali itong WordPress, promise, kung gusto niyo kayo yung gumawa. Ang problema lang dito kung may mga custom features kayo na gusto. Tapos medyo mahal siya kung di ako nagkakamali So, magkano ba siya? Nakalimutan ko na yung mga yung mga matagal na kasi to Parang noon marunong talaga ako. Pero yun nga, ang tagal ko nang hindi ginagawa. So tingnan, iba itsura nito, 'di ba? So ibang template naman yung ginamit ko rito. Tapos about dun sa redirect na sinasabi ko. So kunyari ang binili mo kunyari paano kumita online, dito namin binili, 'di ba? Parang nasa GoDaddy siya. Tapos dahil nga nabili na yung paano kumita online.com sa GoDaddy, hindi mo siya pwedeng ilagay sa wordpress.com hanggat hindi, para may period, basta may period na hindi mo siya i-transfer, dati 60 days. Okay, kailangan maghintay ka ng 60 days bago mo ilipat yung domain dito sa ibang bagay, ibang host. So, kung sa WordPress ko ginawa yung website, hindi ko maililipat yung aking So, ang mangyayari, kunyari ito, jonelwriter.wordpress.com. So, ano mangyayari? Pwede mong i-redirect yung nasa GoDaddy, nasasabihin mo sa kanila, libre lang yon, okay? Na pag may bumisita sa paanokumitaonline.com, i-redirect sila, kumbaga, papuntahin sila, i-automatic silang ilipat dito sa, kunyari dito sa fbajourneyman.wordpress.com, kunyari. Pero ang ending niya, makikita nyo ito. Hindi siya magiging paano kumita online, kundi yan yung magiging ending niya. Yan yung makikita nila. So, mukhang unprofessional. 'Di ba? At tingnan nyo ito, 2017, Hindi ko alam to. It was a long time ago. 'Di ba? Oh, wow. Hindi ko alam na ginawa ko to. So, yan. It's been a long time. Wow. 'Di ba? Tingnan nyo yan. Parang antagal na. So, yan. It's been a long time nung ginawa ko yan. Pero, yan. So makikita nyo na yan yung mga website. So mas gusto nila ng meron kayong parang store din na pwede i-display yung mga yung gallery kanina, parang ganun. Pasensya na kayo, hanggang dito lang yung kaya ko ituro sa inyo. Ngayon, yung Fiverr na sinasabi ko, kung gusto niyo magpagawa na lang ng custom, so pwede kayo pumunta sa Fiverr. Tapos parang pwede kayong mag-hire ng people na magde-develop ng website para sa inyo. It's not gonna be cheap, yun ang masasabi ko, parang konting gastos. Same din sa pag-hire. Kung may pera kayo, pwede nyo ipa-design. Ngayon, again, depende yan. Kung may pera kayo, mas maganda ipa-design nyo dito, Fiverr or Upwork. Kung gusto nyo na kayo mismo yung gumawa, gusto nyo matuto, nag-enjoy kayo na mag-build, so pwede kayo mag-WordPress, Wix, or yung iba pa dyan. Tapos, ang suggestion ko again is bilhin nyo yung domain ninyo kung saan kayo mag-host ng website. Pag sinabing host, kung saan nyo kung aling service yung maghahawak ng website. Kunyari ito, WordPress is a host, Wix is a host, GoDaddy is also a host, yung mga ganyan. Okay? So, the rest, figure out for yourself, okay? Kasi super technical na nito, so hindi ako super qualified na magturo, okay? So, maraming salamat po, and I'll see you next video. Bye.